Yon mga katropa, magandang gabi. Magandang gabi. Muli na naman nagbabalik ang inyong tendero. Ang boses ng mga tendero mga katropa. Kamusta kayo lahat? Siyempre, mga kahapon nag-vlog tayo, di ba? Pero ngayon, medyo nalita tayo kasi marami tayong ginagawa mga katropa. Ayan. Magandang gabi sa inyo mga katropa. Siyempre, dito naman ang inyong boses ng mga tendero mga katropa. Magandang gabi. At siyempre, sa simulan ng ating mga vlog, inaanyayahan ko kayong mag-like, share o mag-subscribe sa aking channel kung hindi naman nakakahiya na humiling sa inyo mga katropa. Yan, mga katropa. Ngayon sa gabing ito mga katropa, ang tatalakayin natin ay ayon do sa ating thumbnail na nilagay. Ibig sabihin, yung thumbnail natin na nakita niyo mga katropa, yung nakalagay doon niya, mayor na naman. Yan mga katropa, medyo madilim mga katropa wala tayong ilaw ngayon dito kasi medyo gabi na tayo nagbablog. Kaya mga katropa, yung thumbnail natin, mayor na naman. Yan. Akalain nyo mga katropa, ganun na ba talaga ngayon mga katropa ang politika sa Pilipinas mga katropa? Ayaw mo natin magtanong, pero yun na totoo mga katropa. Isipin mo, si dating presidente Rodrigo Duterte, di ba? Naupuan niya na yung pinakamataas na posisyon sa bansa. Di ba mga katropa? Yung pagiging pangulo, yun na yung pinakarurok ng tagumpay ng isang politiko mga katropa. Dahil nga, pagka nabigyan ka ng pagkakataon na maging pangulo ng isang bansa, ibig sabihin, yun na yung ultimate na posisyon para magawa mo yung mga sinasabi mong kaya mong gawin para sa pamahalaan o sa bansa. Di ba mga katropa? Ibig sabihin ko lang, pag nabigyan ka ng pagkakataon na maging pangulo, syempre doon totodo mo na Totodo mo na yung lahat ng plano mo, yung gusto mong gawin para sa bansa, yung bang mga plano mo na paunlad ng bansa, ilalagay mo na lahat doon mga katropa. Todo na yon. Kasi sabi niya, minsan ka lang magiging pangulo, di ba mga katropa? Minsan lang yun Hindi naman, wala namang second term ang pangulo mga katropa. Unless, nangyayari lang yan, halimbawa kung ikaw ay vice presidente, tapos na-impeach yung presidente, o kaya yumao yung presidenteng kasalukuyan, di ba? Namatay yung presidente, kasi ikaw yung vice presidente. Siyempre, ikaw yung numero uno papalit doon mga katropa. Yan, di ba? O kaya hindi man na mayapa yung pangulo, hindi niya na magagampanan yung kanyang trabaho bilang pangulo. Yun ang pagkakataon na kung makakaupo ka bilang presidente, pwede ka pang kumandidato uli sa susunod na halalan sa pagiging pangulo. Kaya nagkakaroon ng time na ganun mga katropa, kamukha ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. After 2 years na naupo si Pangulong Joseph Estrada, after 2 years na-impeach siya, tapos bumaba siya sa pwesto. Siyempre, naging presidente si Gloria Macapagal Arroyo sa loob ng 4 na taon, at sa susunod na eleksyon, tumakbo na naman siya na pangulo, which is nanalo siya. Tapos natatawa ako sinasabi ko nanalo siya. 'Di ba? Yung nanalo siya, tapos syempre plus 6 year term 'yon, kaya naging 10 years yung pag-upo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung mga pagkakataon na pwedeng mangyari yan mga katropa. Yan, 'di ba? Pero sa kalagayan o sa pangyayari sa political career ni dating Pangulong PRRD, natapos niya naman yung kanyang 6 na taon na pangungkulan. Bukod pa sa bago siya naging presidente o pangulo ng bansa, naging muna siyang mayor, tapos congressman. Nilagpasan niya yung pagiging senador, tapos dumiretso siya sa pagiging presidente. Which is, yun naman talaga yung nangyari mga katropa. Kaya lang katanungan mga katropa, totoo pala na ang tao walang walang kakontentuhan mga katropa. Isipin mo, binigyan ka na ng pagkakataon ng bansa o ng Diyos para maging pangulo ng 6 na taon, kung saan pwede mo nang gawin yung lahat ng proyekto mo, lahat ng plano at magandang hangarin mo sa bansa o sa mamamayang Pilipino. Nabigyan ka na ng pagkakataon mga katropa, napakahabang panahon ng 6 na taon. At napakalaking posisyon at napakalaking karangalan na maging pangulo ng isang bansa. Di ba mga katropa? Pero ang katanungan, bagkus na nakamtan mo na yung pinakamataas na uri ng posisyon na
maibibigay o iaatang sa yung balikat bilang isang politiko. Diba, bakit ngayon ayon sa mga balitang mga nakarang araw, muli na naman siyang tatakbo sa pagka-mayor ng Davao. Di ba mga katropa? Ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na hindi pwede. Pwede naman talaga ayon sa batas. Pero kaya pa ba? Kaya ba nung kanyang edad? Medyo, nung naging pangulo siya mga katropa, medyo may edad na rin siya. Lalo ngayon, kung nakikita nyo sa mga video na lumalabas sa mga balita o sa social media, medyo may kahinaan na ang mahal nating Pangulong Duterte, di ba? O yun, kaya lang nagtataka lang ako mga katropa, bakit ganun yung Pilipino? Na bagkus ay nabigyan ka na ng pagkakataon na maging pinakamataas na namumuno sa bansa. Ngayon, nung tapos na ang iyong termino, tatakbo ka namang mayor. Hindi kaya pangit yun. Halimbawa, nanalo kang presidente noon, di ba? Ngayon, overwhelming yung mga tropa. Malaki boto ni Digong dati. Totoo lang. Tapos, lampaso talaga yung kalaban niya noon. Lampaso. Tapos ngayon, tatakbo ka ng mayor. Matapos ang ilang mga issues sa'yo, issue sa mga anak mo, issue sa mga kakampi mo. Siyempre, aminin natin sa hindi, bumababa yung popularity ni Pangulong Duterte. Bumaba talaga, ang laki ng binaba. Kahit yung mga senador ngayon na nagpaplano magkaroon ng second term mga katropa, talagang bumaba din yung mga survey nila. Though, hindi natin sinasabi na yung survey sigurado. Pero, siyempre, kahit paano, data yun mga katropa. May batayan. Kumbaga, nagsisurvey sila, though hindi pa tayo natatanong kahit minsan, pero ang malaking bagay dun mga katropa, may mga survey, yun yung tinatawag na data, di ba? Na pwedeng pagkunan kung nasan ka na, ano kalagayan mo sa darating na eleksyon mga katropa. Kumbaga mga katropa, yung bird's eye view ng pwedeng mangyari. Yan. Siyempre, kung yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte bumababa sa survey, naglalarawan ito na maaring ganoon din yung mangyayaring survey kung sakaling magpapahayag siya ng kanyang kandidatura bilang mayor. Ang pinakamasait pa mga katropa, dati kang Pangulo, tapos tatakbo ka ng mayor sa yung dating posisyon sa Davao, tapos ang makakalaban mo hindi naman basta-basta rin politiko, ang mga Nograles, di ba mga katropa? Ang pinakamasait mga katropa, yung matalo ka. Di ba mga katropa? Yung bang, ang taas ng tingin sa'yo nung bayan. Yung mga taong sumaniwala sa'yo, yung mga ibang bansa sa buong mundo, na naging presidente ka. Tapos tatakbo ka ng isang local office. Tapos matatalo ka. Kasi hindi ka lang matatalo kasi maaring ayaw nila o gusto ka nila. Di ba? Hindi natin alam. Pero, siyempre, ang mga botante marunong din di ba? Isipin mo, kung ang tatakbo ng mayor medyo tingin nila, hindi na kaya yung sa edad niya. O, di ba? Hindi na kayang gawin yung trabaho na full potential ng sa pagiging isang alkalde. O, malaking factor yun, mga katropa. Malaking factor yun. Kasi hindi naman porket sikat ka, mananalo ka. Di ba? Matapos nga itong mga nakaraang buwan o mula nung nag-imbestiga yung Congress sa Senate, marami ding mga negative news ang lumalabas sa mga balita, di ba? Na patungkol to sa mga Duterte at yung mga panahon na sila pa'y namumuno. Though, hindi natin sinasabing totoo lahat yan. Siyempre, alam niyo naman politika, marumi yan. May sinasabing ganon, na hindi naman ganon. May sinasabing na mali, na hindi naman mali. Pero ang akin lamang mga katropa, personal ko tong tingin. Siguro para sa akin hindi na dapat tumakbo si Digong kasi okay na yun. Naging presidente ka na. Kung ano man yung sinasabi nilang mali sa iyo nung ikaw nangunungkulan, patunayan nila. Yan. Patunayan nila kung totoo sinasabi nila, patunayan nila, 'di ba? Ganun lang naman yung sa korte, 'di ba mga katropa? Pero yung pagtakbo ni dating Pangulong Duterte, siguro tingin ko hindi na dapat ginagawa ni Pangulong Duterte. May gumawa niyan si Pangulong Gloria, tumakbong congressman. Di ba? Hindi naman siguro sapat yung katuwiran na kaya tumatakbo ako sa local kasi gusto ko pa rin ipagpatuloy yung aking mga nasimulan.
yung aking mga hangarin, yung aking mga proyekto. Kasi binigyan ka na ng ng mahabang panahon 6 na taon, hawak mo ang pinakamalaki at pinakamalakas na kapangyarihan na maibibigay sa isang individual, 'di ba? Ang pagiging isang pangulo, 'di ba? Tapos sabihin mo na gusto mo ituloy. Ikaw ba ay nagsasabi na hindi mo natapos? Hindi mo natapos. Tutuloy mo sa Davao? Katanungan lang yan mga katropa, tayo nagtatanong lang. Ano pang dahilan at ano bang dapat patunayan ni dating Pangulong Duterte para tumakbo pa siya bilang alkalde ng lungsod ng Davao? Diba wala na wala ka nang dapat patunayan mga katropa. Wala na siyang dapat patunayan doon. Diba? Kasi the fact na nahawakan niya na yung pinakamataas, pinakamalakas na posisyon, makapangyarihang politiko sa bansa ng 6 na taon. Kulang pa ba yun? Kulang pa ba yun mga katropa? Di ba? Ba't hindi natin ibigay sa mga bata? Subukan natin yung mga bata, yung generation na siguro may kakayanan pa, may lakas, may talino pa, na ibahagi naman nila yung kanilang sariling kakayanan para makatulong sa lokal na pamahalaan kamukha ng Davao. Pero yung tatakbo pa si Duterte, anong pang dapat na patunayan niya? Patunayan niya na malakas pa siya sa Davao? O baka naman sa paniniwala niya ay ganon? Paano naman kung consider ng mga tao yung yung evil ba? Evil pa ba? 'Di ba? Ayun, di ba? Siyempre, ayaw naman natin na darating ang panahon na mapapaya si Pangulong Duterte, 'di ba? Siyempre, nandun ka na andun na 'di ba? Time na ngayon para para mag-relax, mamasyal, hindi mo yung mga apo mo, di ba? Tapos tumulong sa bayan sa ibang pamamaraan. Maaari ka naman tumulong kung may pera ka, tumulong ka. Kung wala ka naman ganun kadaming pera, sabi mo, di tumulong ka sa mga bata, yung mga bagong sibol na politiko na gustong makatulong sa bayan, tumulong ka. Pwede ka advisor, pwede ka magbigay ng mga idea kung ano magandang proyekto. Pwede ka magsabi na ito yung ginagawa ko nung panahon na ako'y namumuno. Pwede ka ring sumama sa kanila upang kung kaya pa ipakita yung suporta na ikaw ay sumusuporta sa mga bagong dugo. O, di ba? Mga bagong ideas, di ba? Pero yung ikaw mismo ang tatakbo pa bilang isang local chief executive, sa akin ay medyo hindi na nararapat, hindi na. Siyempre, bigay naman natin kay Pangulong Duterte yung yung karapatan na magpahinga. Huwag ka makinig doon sa mga nasa likod mo dahil sila gusto pa nilang magkaroon ng kapangyarihan. Pero ikaw yung nila, yung ginagawa nilang mukha, ikaw yung ginagawa nilang sangkalan para magpatuloy o kumita pa sila. Di ba mga katropa? O magkaroon sila ng trabaho. Pero ikaw naman ang pahihirapan nila. Di ba? Yun lang mga katropa, di ba? Yun ang akin lamang mga katropa. Siyempre, consider din natin yung mga bagay na yan. Hindi pwede yung yung bang, ayaw naman natin sabihin na kahaman sa kapangyarihan, di ba? Pagkagahaman ba yata yun? Maari mga katropa, malaking bahagi din yun. O gusto lang patunayan ni Pangulong Duterte na meron pa siyang asim sa Davao City. O yan. Pero para sa akin hindi na. Napatunayan niya na yan. Wag nang muling bumalik doon sa sa tawag dito yung sa lubluban kung saan ka dati galing. Wag na. Tama, okay na 'yon. 76, 77 years old siguro sapat na 'yon. Salamat na 'yon, di ba? Kung ang ibang tao ay nagsasabi na may mga kasalanan, pero meron namang naitulong din. Siyempre mga katropa, di ba? Wala namang taong mabuti at wala namang taong masama. Siyempre balance lang dapat mga katropa, di ba? Pero sa inyong lingkod, para sa akin, siguro panahon na para mag-relax si Pangulong Duterte. At ibigay niya na sa mga bata yung yung posisyon na tingin natin mas makakapagtrabaho ng mas maayos para sa lungsod ng Davao. Yan. At siyempre, may iwas na rin natin siya sa kahihiyan kung sakali. Kasi, kahihiyan yun mga katropa Dati kang Pangulo, dati kang Mayor, dati kang Congressman. Tapos, nakamit mo na yung pinakamataas na posisyon sa pamahalang Pilipinas. Diba? Tapos, matatalo ka sa isang local election.
Kahiyan yun mga katropa. Kung kay Duterte, kung sa ibang mga nagtagabulong ni Duterte, hindi kahiyan yun kasi naghahangad lang kayo na may trabaho kayo ulit. Pero ang totoo niyan, isinusuong nyo si Digong doon sa mga bagay na hindi niya nakakayanin. Kasi pagka ganoon kayo lang yung makikinabang, yung mga nagsasabi kay Digong na kaya niya pa. Oo, di ba? Kaya niya pa kasi kailangan niyo siya. Di ba? Pero yung puntos na kung si Digong ang pag-uusapan, alam naman ni Digong kung kaya niya pa o hindi, di ba? Yan. Kaya iniiwas lang po natin para sa akin iniiwas ko lang sa kahiyan din ni si Digong, di ba? Okay ba 'yon, di ba mga tropa? Yan. Yan, kaya para sa akin wag ka nang tumakbong mayor. Digong, pakiusap. Yan. O kaya mga katropa, maraming salamat sa pakikinig nyo sa akin. Mga 15 minutes itong pinagsasabi ko dito. At medyo hindi masaya ang ating vlog kasi naiinis tayo Ayaw nating mangyari yung mga ganyang bagay. Kasi ganon. Yan. Kaya mga katropa, kung nagustuhan nyo yung aking mga pinagsasabi ngayon at ang aking topic, pwede naman kayo mag-like at mag-share. At kung hindi naman, huwag na rin kayo mag-subscribe kung ayaw nyo. Diba? Pero kung sakali nagustuhan naman nyo, di i-click nyo rin yung notification bell para madagdagan ng ating community. Kung napansin niyo mga katropa, hindi tayo kamukha ng ibang vlogger na maganda yung mga niya, yung mga nila, yung yan. Ako wala talaga Direct mga katropa, direct. Sa loob ng tindahan ko, dahil nga boses ng mga tindero tayo mga kabiyahe, ay ganoon talaga. Diba? Ganon. Yung ating mga background puro tindahan. Kaya mga katropa, kung ayaw nyo mag-subscribe, ayaw nyo mag-like, ayaw nyo mag-share, mag-comment kayo. Kung pangit yung nasa likod ko, pangit talaga. Kung pangit yung nasa harapan nyo, pangit talaga. Alright mga katropa, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan, i-ring yung notification bell kung sakali nagustuhan nyo ang aking mga topics. Tapos kung hindi naman, mag-comment kayo at sasagutin ko yan. At kung hindi ko man sagutin, dahil natuwa ako. Yan, maraming salamat mga tropa. At hanggang sa muli, gabi-gabi, pagka ako'y magkapaalam, isa lang masasabi ko sa inyo ay babu.